Makikita si Gary na tumatakbo sa isang istasyon ng subway at sinusubukang lumabas. Nakarating siya sa isang nakakandadong pinto at sinira ito. Pagpasok niya, tumungo siya sa isang bintana, ngunit nadatnan niya itong nababalutan ng ladrilyo. Biglang bumukas ang lahat ng locker sa silid, at nakita ang kanilang mga salamin. Lumapit si Gary sa higanteng salamin sa silid at sinabing hindi niya tinangka na tumakas. Nagsimulang mabasag ang salamin at gusto niya itong linisin. Ngunit nabasag ang isang piraso. Humihingi siya ng paumanhin at pinulot ang piraso, ngunit nanatili ang kanyang imahe sa salamin. Nakita ng lalaki ang piraso ng salamin na hawak niya sa refleksyon at ginamit ito ng imahe sa salamin para patayin siya. Tumunog ang isang alarma at pinatay ito ng isang lalaki, pagkatapos ay bumangon sa kama. Tiningnan ni Ben ang kanyang sarili sa salamin sa kanyang banyo at uminom ng dinurog na tableta sa kanyang tubig. Nagpaalam siya sa kanyang kapatid na si Angie at sinabi rito na magiging maayos ang lahat. Naglakad si Ben papunta sa isang abandonadong estate, at pinapasok siya ng security guard na si Lorenzo. Naglakad sila patungo sa nasunog na gusali at ipinaliwanag ni Lorenzo na nagtrabaho siya roon nang matupok ng sunog ang gusali. Sinabi niya sa kanya na kahit 5 taon na ang lumipas, ang mga may-ari ay nasa legal na labanan pa rin sa kumpanya ng seguro. Bago naging tindahan ng gusali, ito ay isang ospital na nagsara noong dekada 50. Inaasahan ng kumpanya na magpapatrolya ang seguridad sa lugar kada ilang oras. Ngunit kadalasan ay nananatili itong kalmado. Sinabi ni Lorenzo na kinakabahan siya sa departamento ng mga kosmetiko sa gabi dahil walang kuryente sa napakaraming salamin. Tinanong ni Ben kung sino ang nagpapakintab ng mga salamin at sinabi sa kanya ng matandang gwardya na iyon ang lalaking pinalitan niya, si Gary, na gumugol ng buong gabi sa paglilinis ng mga ito. Sa paglilibot sa lugar, tinanong ni Lorenzo kung bakit umalis si Ben sa puwersa ng pulisya, ngunit ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon. Sa huli, ipinakita niya kay Ben ang trailer para sa seguridad. Samantala, nabuhay ang mga salamin sa gusali. Pagkatapos, umuwi si Amy at tinanong ang kanyang kasambahay na si Rosa tungkol sa mga bata. Sinabi niya sa kanya na nasa taas sila ni Ben. Lumapit si Amy at naabutan silang naglalaro at nag-uusap. Hiniling niya na makausap siya at pumunta sila sa kwarto, at agad na nagsimulang magtalo. Sinabi niya sa kanya na 3 buwan na siyang hindi umiinom at may bagong trabaho siya hanggang sa makabalik siya sa serbisyo. Hindi naniniwala si Amy na magbabago pa rin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siya sa tabi niya noong pumatay siya ng isang taong naka-duty. Nagalit siya, sinabi sa kanya na siya lang ang naniniwala sa kanya, habang nakikinig ang kanilang anak sa kanilang pagtatalo. Humingi siya ng tawad, ngunit patuloy silang nag-away. Hinalikan niya siya at malinaw na pareho pa rin silang nagmamalasakit sa isa't isa. Kahit na lumayo siya at sinabi sa kanya na hindi na niya magagawa iyon. Nang gabing yon, nasa trabaho si Ben, nasasanay pa rin sa lugar. Nakakita siya ng isang bote ng whiskey sa aparador, ngunit itinabi niya ito. Tumunog ang kanyang alarma at lumabas siya para magpatrolya sa loob ng gusali. Ang loob ng tindahan ng mga nasunog ay tila isang tunay na bangungot na nabuhay. Dumating si Ben sa departamento ng mga kosmetiko. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa isa sa mga salamin at nilinis ang ilang dumi sa kanyang uniforme. Bago siya umalis, napansin niya ang isang bakas ng kamay sa salamin. Sinisindihan niya itong muli at sinubukang linisin, ngunit mukhang nakadikit ito mula sa loob. Ang buong salamin ay may mga bakas ng kamay na umaabot hanggang sa itaas. Bumukas ang isang pinto sa refleksyon, ngunit sa katotohanan ay nananatili itong sarado. Lumapit pa rin si Ben upang tingnan ang tunay na pinto, ngunit patuloy na tinitingnan ang refleksyon. Ang pinto ay patungo sa isang matarik na hagdanan na nagdadala kay Ben pababa sa isang binahang basement. Binuksan niya ang mga ilaw at ang pinto sa refleksyon na parang slam shot. Kinabukasan, nasa bahay si Ben at umiinom ng isa pang tableta, nang dumating ang kanyang kapatid na babae at sinabihan siyang huwag na itong inumin. Nag-aalala siya sa kanya at sinabi niya sa kanya na kahit hindi niya gusto ang kanyang bagong trabaho, kailangan niya ito para maalagaan si Amy at ang kanyang mga anak. Ayaw niyang matulog sa sofa nito habang buhay. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang isipin ang pagkuha ng trabaho sa araw. Paglingon ni Ben sa salamin at parang natutunaw ang mukha nito. Bumalik si Angie at sinabihan niya itong lumabas at iwan na lang siya. Tiningnan niya muli ang sarili, ngunit mukhang normal ang lahat. Naisip ni Ben na nababaliw na siya. Maya-maya, nasa isa na naman siyang nagpapatrolya sa trabaho,
Tinitingnan ang mga nasunog na mannequin at ang mga dingding na puno ng salamin. Nang sa tingin niya ay may nakita siyang tao sa likuran niya. Sumingi si Ben sa isa pang salamin at itinugma ang kanyang palad sa bakas, nang mabasag ito at masugatan siya. Paglingon dito, mukhang hindi nabasag ang salamin at biglang lumitaw ang isang nasusunog na babae sa likuran niya na naglaho nang lumingon siya. Tiningnan niya muli ang refleksyon at nakita ang mga taong nagliliyab. Ngunit wala naman sa totoong buhay. Nag-alab ang apoy at sumiklab ang apoy ni Ben, ngunit sa katotohanan ay wala naman siyang problema. Inayos niya ang sarili nang mapansin niyang maayos na ang lahat at nakita niya ang pataka ni Gary sa sahig. Bumalik si Ben sa trailer at pumunta sa locker ni Gary. Nilinis niya ang kanyang sugat at ginamo ito. Tiningnan ni Ben ang pataka ni Gary at may nakitang sulat sa loob, na may nakasulat na, Ezekiel. Bumalik siya sa loob ng gusali at umakyat. Papunta sa ikalawang palapag papunta sa departamento ng mga kosmetiko. Pagdating niya roon, tiningnan niya ang mga dingding at biglang narinig ang isang babaeng sumisigaw sa sakit. Tinitingnan niya kung saan nanggagaling ang tunog at tumakbo patungo rito. Pumasok siya sa isang silid upang hanapin ang babae, nilaibat ang bawat bahagi ng lugar, ngunit hindi niya ito matagpuan. Bigla, narinig niya itong muli at nakita ang refleksyon nito sa salamin, ngunit hindi niya ito nakikita ng normal. Nang hilahin niya ang kurtina ng silid bihisan, wala siyang nakita roon, kaya hinayla niya palapit ang salamin at inilagay ito sa harap ng silid. Pagkatapos ay sinindihan ito at muling nakita ang babae. Ang nagliliyab na babae ay makikita lamang sa refleksyon. Nagising ang anak ni Ben na si Michael na umiiyak at nang lumapit si Amy upang aliwin siya, sinabi niya na may isang babaeng sumisigaw sa salamin. Sinabi niya sa kanya na bangungot lang ito at lumabas ng kanyang silid. Iniwang bukas ang pinto. Natulog siya at nang pinatay niya ang TV, lumitaw ang babae sa screen at bumalik sa salamin ni Michael. Maya-maya, nasa bar na pinagtatrabahuhan ni Angie si Ben at ikinukwento niya ang mga naranasan nito. Iniisip niya na stress lang ito mula sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Pero patuloy na pinag-uusapan ni Ben ang mga salamin at kung paano ito naroon kahit saan. Pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanya. Sinabihan siya ni Angie na makipag-usap sa isang tao at nagmakaawa na matulog. Natutulog si Ben nang may kumatok sa pinto niya. Nakatanggap siya ng isang pakete mula kay Gary. Naglalaman ito ng mga artikulo tungkol sa sunog sa tindahan at isa tungkol sa lalaking umamin sa krimen ng pagsunog nito. Dumating si Ben sa trabaho habang paalis na si Lorenzo at gusto niyang makausap ito tungkol sa mga nakita niya. Gayunpaman, sinabi ni Lorenzo na naroon ang mga pulis at ipinaalam na sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Gary. Hindi nila sinabi sa kanya kung paano siya namatay. Sinabi ni Lorenzo kay Ben na magpapadala sila ng isang tao para ayusin ang tugs sa basement. Nasa trabaho si Amy at nangangasiwa sa isang autopsy, nang tawagin siya sa lobby para salubungin si Ben. Hiniling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang bangkay ni Gary dahil kailangan niyang malaman kung paano ito namatay. Ikinwento ni Ben ang lahat at kinukumbinsi siyang tulungan siya. Pumasok sila sa freezer room at ipinaalam sa kanila ng pathologist na nagpakamatay siya. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Sinabi ng pathologist kay Ben na gumamit siya ng isang piraso ng salamin para gawin ito. Tiningnan niya ang katawan at ang refleksyon nito ay nagsasabing massacre. Hiningi rin ni Ben ang kanyang file at nakumbinsi niya si Amy na tulungan siya. Tiningnan niya ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen at ipinakita kay Amy ang isa kung saan makikita ang sandata. Ang refleksyon lamang ng sandata ang may dugo, habang ang tunay ay wala. Nagsimula nang isipin ni Ben na ang mga salamin ay nagpapakita ng isang bagay na hindi talaga nangyayari, na nagpapagawa sa amin ng mga bagay na ayaw naming gawin. Sinabihan siya ni Amy na huwag magsalita ng ganoon kung gusto niyang makabalik sa serbisyo. Sinabi niya na may nakikita siya at nararamdaman ang ipinapakita sa kanya. Tinanong niya kung anong gamot ang iniinom niya para tumigil sa pag-inom. Ipinakita ito ni Ben sa kanya at sinabi niya na ang gamot ay maraming side effect. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanya at nagpasalamat sa pagsisikap na tumulong. Maya-maya, naghahanda na si Angie para maligo. Habarin niya ang kanyang roba at naglakad palayo sa bathtub, habang ang kanyang refleksyon ay nananatili sa salamin. Pagpasok niya, nagsimulang mapunit ang kanyang mukha dahil sa refleksyon, na siyang dahilan kung bakit nangyari rin ito kay Angie sa totoong buhay. Namatay siya sa bathtub. Sumunod, naroon ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kanyang pagkamatay. Pumasok ang isang detective sa banyo at inalis ang tubig sa bathtub. Ibinunyag niya ang mukha nito at nakita ang pinsala.
Umuwi si Ben at nang pigilan siya ng mga opisyal na pumasok, lumabas ang detective ng apartment at pinigilan sila nang makawala siya sa kanilang mga kamay. Nang makita niya ang bangkay, sumuka siya sa lababo. Iniiyakan ni Ben ang bangkay nito sa mortuary, habang kinakausap ni Amy si Larry at sinabi sa kanya na hindi kailanman sasaktan ni Ben ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ayon kay Larry, halos lahat ng parte ng kwento niya ay may katotohanan. Ngunit sinabi ng kasamahan niya sa mga pulis na plano ni Ben na umalis sa trabaho. Sinabi niya kay Amy na palalayain na nila siya dahil wala na silang dahilan para panatilihin siya. Lumapit siya sa kanya at hinayaan siyang manatili kasama niya at ng mga bata sa bahay. Ngunit ayaw niyang ilagay sila sa panganib. Inisip ni Ben na sinundan ng salamin si Angie, ngunit hindi naintindihan ni Amy at sinabihan siyang sabihin kay Larry ang lahat. Sa palagay niya ay hindi maniniwala ang alinman sa kanila sa kung ano ang sa tingin niya ay nangyari. Nang gabing yun, nasa tindahan si Ben at sinusubukan niyang basagin ang pinakamalaking salamin. Nang hindi ito gumana, kinuha niya ang kanyang baril at pinaputukan ito, na sa wakas ay nagkaroon ng butas. Ngunit gumaling ang salamin ng kusa. Patuloy niya itong kinakalabog at natamba sa tabi nito. Tinatanong ito kung ano ang kailangan nito mula sa kanya. Nagsulat ang salamin ng mensahe sa kanya. Ngunit parang misteryoso ang trabaho. Kalaunan, hiniling ni Ben kay Larry na gamitin ang pangalan para sa kanya, dahil hindi niya ito mahanap online. Nagsaliksik siya tungkol sa tindahan at sa sunog, pero nahihirapan siyang pagdugtungin ang mga tuldok. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaking nagpasiklab ng apoy sa tindahan na ang mga salamin ang may kasalanan. Tinawagan siya ni Larry at sinabing wala siyang nakitang kahit ano kay S.A. Sher, kaya sinabihan siya ni Ben na tumakbo ang pangalan ng arsonista, si Terence Berry. Sinabi niya kay Ben na patay na siya, ngunit ibinigay niya ang pangalan ng asylum kung saan siya ikinulong. Doon, kinausap ni Ben ang kanyang doktor, na nagsabi sa kanya na inakala ng pasyente na mayroong dalawang magkahiwalay na realidad. Ipinakita niya sa kanya ang mga panayam kay Berry. Sa panahon ng panayam, sinabi ng lalaki na pinatay ng salamin ng kanyang pamilya dahil hindi niya mahanap si S.A. Sher. Natatakot si Ben para kay Amy at sa mga bata. Kaya pumunta siya sa bahay at kinuha ang lahat ng salamin na ikinatakot ni Rosa at ng mga bata. Nang hindi niya maalis ang isa sa kwarto ng kanyang anak na babae, pininturahan niya ito. Dumating si Amy dahil tinawag siya ni Rosa at nagalit ito sa kanya nang makita niya ang ginagawa nito. Hiniling niya sa kanya na umalis at sinabi niya na gagawin niya ito pagkatapos niyang takpan ang salamin. Hindi maintindihan ni Amy kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi niya kay Ben na kakaiba ang kinikilos ni Michael dahil sa impluwensya nito. Dinala niya ito sa labas para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari. Ngunit nang barilin niya ang salamin, hindi ito gumaling muli. Nakatingin sa kanya ang mga bata sa bintana, takot sa nangyayari. Nagmakaawa si Amy na itabi ang baril at pumasok sa loob. Ngunit umalis na siya. Sa kotse, hindi niya mapakali ang sarili at muntik nang maaksidente nang makita niya si Angie sa rearview mirror. Naiwasan niya ang aksidente at sinira ang salamin. Bumalik si Ben sa tindahan at naglakad sa basement para maghanap ng kung ano. Nakakita siya ng isang lumang karatula ng psychiatric wing ng ospital na naroon noon at hinanap ang lugar kung saan pumapasok ang tubig sa basement. Nagbutas siya ng dingding at pumasok sa isang silid na may kakaibang kagamitan sa loob. Pumasok siya sa kagamitan na may upuan sa gitna. Nakita niya ang mga pagkakatali dito at napansin niyang napapalibutan ito ng mga salamin. Patuloy na tinitingnan ni Ben ang kanyang refleksyon at bigla itong binaril sa kanya. Kalaunan, tinawagan niya ulit si Larry at hiniling dito na hanapin ang manifest ng empleyado ng pasyente para sa ospital na dating naroon. Sinabihan siya ni Ben na hanapin ang isang pasyente o empleyado na may name massacre. Bago niya ibinaba ang tawag, sinabihan siya ni Larry na huwag mag-alala. Nagkita sila ng gabing yun at ibinigay sa kanya ni Larry ang lahat ng mga medical file na nakita niya tungkol kay Anna Esseker. Natagpuan ni Larry ang mga files sa kanilang imbakan ng ebidensya dahil bahagi ang mga ito ng isang cold case. Ang batang babae ay 12 taong gulang lamang nang siya ay nahatulan. Namatay siya kasama ng iba pang mga pasyente sa ospital na nagpatayan sa isa't isa ng gabing yun. Isinara ang ospital pagkatapos noon. Naaresto ang kanilang doktor, ngunit nagpakamatay siya gamit ang isang piraso ng salamin sa selda kinabukasan. Umuwi si Ben at iniimbestigahan ang mga file ni Esseker. Napansin niya na malabo ang lahat ng mga larawan mula sa ospital. Siya ay may schizophrenia na may delusional at marahas na pag-uugali.
Ang tanging larawan na nakita niya mula sa kanya na hindi malabo ay mula noong taon bago siya namatay. Nakakita siya ng isa pang file na nagsasabing nakalabas na siya ng ospital 2 araw bago ang massacre. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa likod ng mga takip ng kanyang TV. Tinanggal niya ang mga ito at ipinakita ang refleksyon ng larawan ni Anna. Napagtanto ni Ben na buhay pa si Anna. Samantala, nagsisipilyo ang kanyang anak na babae sa harap ng salamin na dinala ni Amy pabalik sa bahay. May kausap si Michael sa kanyang kwarto, nakaupo sa harap ng salamin. Tumayo siya, ngunit nakita pa rin ni Amy ang kanyang refleksyon sa salamin. Nang umalis ang bata, lumapit siya sa salamin at ngumiti ang refleksyon sa kanya. Tinawagan ni Amy si Ben at sinabihan itong pumunta sa bahay dahil takot na takot siya sa nakita niya sa salamin. Naniwala na siya sa kanya ngayon at pareho silang nakitang tinatakpan ang bawat refleksyon sa bahay, mula sa mga salamin hanggang sa mga bintana at TV. Nang matapos sila, nagpaalam siya sa mga bata, pagkatapos ay kay Amy na nalungkot na hindi siya pinaniwalaan nito. Pumunta si Ben sa Pennsylvania para hanapin si Anna. Lumiko siya sa isang kalsadang lupa nang makita niya ang pangalan nito sa mailbox. Nakarating si Ben sa bahay at nakilala niya ito mula sa larawan. Kumatok siya sa pinto at nang walang sumagot, pumunta siya sa bintana nang takutin siya ng aso. Lumabas ang isang batang lalaki at tinanong kung ano ang gusto niya at sinabi ni Ben na hinahanap niya si Anna Essaker. Sinabi niya sa kanyang ina kung ano ang hinihingi ni Ben at lumabas ang ina ng bahay at tinanong kung ano ang gusto niya kay Anna. Nagsinungaling si Ben sa kanya na nagsusulat siya ng papel tungkol sa schizophrenia at pinapante niya ang bata para sabihin sa lolo nito na may nagtatanong tungkol sa kanyang kapatid. Dinala siya ng matandang lalaki sa silong kung saan nila siya kinulong noon dahil masyadong marahas ang kanyang mga pag-atake. Sinabi niya kay Ben na mayroon silang lahat ng pari, manggagamot, at doktor mula sa buong county. Pumasok si Ben at nakita ang kalagayan ng lugar kung saan ikinulong ang batang babae, dahil sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Dr. Kane lamang ang sumagot sa kanilang mga paghingi ng tulong. Hindi siya naniniwala sa pag-aari ng demonyo at naisip niya na matutulungan niya ito. Tinanong ni Ben ang kapatid kung saan siya nagpunta pagkatapos ng ospital, ngunit sa palagay niya ay doon na ito namatay. Umalis siya, dahil isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari sa mga salamin sa bahay, habang ang batang babae ay ganap ng gumaling. Tinanong niya ito kung saan niya ito mahahanap at sinabi sa kanya ng kapatid na lalaki, na siya ay ipinadala sa isang monasteryo kung saan ipinagbabawal ang mga salamin kaya hindi ito makakarating sa kanya. Nakarating si Ben sa monasteryo at hiniling na makausap si Anna. Sinabi ni Ben kay Anna na pumunta siya roon upang tanungin siya kung bakit ang mga salamin mula sa ospital ay desperado nang hanapin siya. Nagmakaawa siya sa kanya ng tulong upang iligtas ang kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Anna na ang mga salamin ay mga bintana sa ating mundo. Ang nais niyang mahanap siya ay kung ano ang nakakulong sa loob ng mga ito. Ang therapy ni Dr. Kane ay binubuo ng pagpapapanatili sa mga pasyente sa isang silid na may salamin ng ilang araw, upang alisin sila sa kanilang schizophrenia. Ngunit mali siya, hindi gumaling si Anna. Ang demonyong nasa loob niya ay napunta sa mga salamin at kinokolekta ang mga kaluluwa ng mga nasa kanyang namatay na pakiramdam. Iniisip niya na sa kanyang pagbabalik doon ay magagamit siya bilang isang sisidlan upang makatawid sa pintuan, pabalik sa totoong mundo. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Ben, ngunit hindi niya ito ginawa. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng mga taong pinatay at ipinakita sa kanya ang larawan ng pamilya nito para maunawaan niya kung sino ang sinusubukan niyang iligtas. Samantala, binuksan ng refleksyon ni Michael ang pinto ng silid kung nasaan si Amy at ang bata. Tinawagan ni Ben si Amy para sabihin ang tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit bigla niyang napagtanto na wala na si Michael sa kanyang tabi. Nang tumingin siya sa pinto, nakita niyang binaha ang bahay. Sinabihan siya ni Ben na mag-ingat sa mga refleksyon sa tubig. Nakita niyang natanggal na rin ang mga salamin. Sinabihan siya ni Ben na hanapin si Michael at lumayo sa tubig at mga salamin. Bigla, may gumalaw sa likuran niya at nabitawan ni Amy ang telepono. Sumugod si Ben sa kwarto ni Anna at binyantaan siyang sumama sa kanya. Kasabay nito, pinapatay ni Amy ang lahat ng tubo at nang marating niya ang nasa banyo, nakita niya si Michael sa refleksyon, pagkatapos ay itinulak sa ilalim ng tubig at nagsimulang malunod. Kasabay nito, narinig ng anak na babae ang boses nito na tumatawag sa kanya at pumasok siya sa kanyang kwarto. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang kanyang ina sa refleksyon sa likuran niya. Hinawakan siya ng refleksyon at sinimulang saksakin,
nang pumasok ang tunay na si Amy at hinayla siya palayo sa salamin. Nagalit ang refleksyon dahil nakatakas sila. Itinago ni Amy ang kanyang anak sa aparador at sinabihan siyang huwag umalis doon kahit anong init ang gamitin niya. Patuloy na bumabaha ang bahay. Ngunit bumaba si Amy sa unang palapag para hanapin si Michael. Kinakalkal niya ang pintura mula sa salamin gamit ang isang kutsilyo. Sinabihan ni Michael si Amy na huwag matakot dahil gusto lang niya itong paglaruan. Tumakas siya dala ang isang kutsilyo at hinabol siya ng babae. Pagkatapos ay nakita niya ang refleksyon niya sa ilalim ng upuan. Iniisip na nagtatago siya mula sa kanya. Sinaksak siya ng refleksyon at tumakbo palayo. Samantala, ibinalik ni Ben si Anna sa gusali. Pagpasok pa lang nila, nagsimulang lumitaw ang mga bagay-bagay sa mga salamin sa paligid. Bumaba sila sa silong at pinaupo siya ni Ben sa upuan dahil nakapikit siya. Sinabihan niya itong atali siya sa upuan at wala nang ibang paraan para mailigtas ang kanyang pamilya. Pagbalik sa bahay, natagpuan ni Amy si Michael na nakaupo sa tubig. Nang lumapit siya sa kanya, tumingin ang refleksyon nito sa kanya at saka hinayla siya palubog sa tubig. Hindi siya mailabas ni Amy, kaya nalunod siya. Sinabihan ni Anna si Ben na iwan siya sa loob at nagsimulang magdasal habang ang demonyo ay sumusulpot sa realidad ng salamin. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sumabog ang lahat ng salamin sa gusali na ikinamatay niya. Nakalabas din si Michael mula sa tubig at isinagawa ni Amy ang CPR sa kanya hanggang sa iluwa niya ang tubig. Ang mga salamin sa gusali ay tuluyang nawasak. Pumasok si Ben sa silid ng salamin, ngunit hindi niya nakita si Anna doon. Nakarinig siya ng isang bagay na gumagapang sa mga dingding at lumitaw ang demonyo na nasa katawan ni Anna. Binaril ito ni Ben, ngunit patuloy itong umiwas sa kanya. Kalaunan ay inatake siya nito at itinapon siya palabas ng silid, pagkatapos ay kinaladkad siya sa paligid ng silong. Nagpumiglas si Ben sa demonyo, ngunit nagawa niyang itulak ito sa isang tubo ng gas. Binaril niya ito at ang buong gusali ay nasunog. Nagsimulang gumuho ang gusali habang sinusubukan ni Ben na makatakas dito. Muling inatake siya ng demonyo, ngunit itinulak niya ito at naipit ito sa ilalim ng mga guho. Nahuli rin si Ben. Mabuti na lang at nakalabas siya sa mga guho at lumabas, kung saan may naghihintay na sasakyan ng pulis. Dumaan ang mga pulis at bumbero sa tabi niya, pero walang nakapansin sa kanya. Lumapit siya kay Lorenzo, ngunit nakita niyang mali ang direksyon ng kanyang badge. Ganoon din ang mga karatula sa mga sasakyan. Sa wakas ay tiningnan niya ang sugat sa kanyang kamay, pero mali ang nakita niya. Lumabas si Ben, pero hindi niya nakita ang kanyang refleksyon. Inilagay niya ang kanyang palad sa tabi ng salamin at lumabas ang kanyang bakas sa kabilang panig. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.